may pinaglalaban ka eh. Ayaw mo nang bumalik yung dati na iutang mo lahat. Dati po akong isang empleyado sa isang kumpanya. Nagsara po yung kumpanya. Meron po akong nakuwang separation pay. Binili ko po siya ng pampasadang sasakyan. Nag-start po doon na masada po ako. Pero dahil sa hirap, minsan meron po, minsan wala. Sinamahan po namin siya. Nagbibiyahe po kami. Bigla pong na-flat yung sasakyan. Kaya yung unti-unti po niyang binabalik yung pera sa mga pasahero. Ang tanong po ng anak ko, Mami, bakit niyo binabalik yung pera? Napakasakit po yung feeling na ganun. Kaya po, sabi ko parang hindi yata ito mas ikakaginhawa ng buhay namin. Kaya yun nga po, naisipan na lang namin na mag-OFW po siya. Nag-apply po ako ng abroad. Pagdating ko po sa ibang bansa, akala ko po sobrang sarap ng buhay. Hindi po pala. Pumapasok po kami sa tangki ng asido. Halos mawalan po kami ng hininga. Konting pagkakamali, pwede kang mahulog sa tangke. Sabi ko nga, ipunin mo na lang yung pera mo dyan para pagbalik mo meron tayong ipon dito. So, yun nga, kailangan ko na rin isangla yung ATM ko kasi wala nga po siyang padala. Eh sabi ko, hanggang kailan ba to? Hanggang kailan ba kami maghihirap? Kaya nung meron pong opportunity na dumating sa amin, dun po siya biglang napauwi sa tulong po ng Royal. Napakabait po ng Panginoon at meron po kami nakilalang ganitong klaseng negosyo. Nung una po kasi negative na ako sa ganitong industriya, kaya 10 months po bago ako napa-oo dito. At nung nakita ko po yung head office, talagang sabi ko siguro ito yung tamang company na pwede namin pasukan. Kasi pagpasok ko po doon, napaka-positive ng mga tao, nakaka-inspired po sila. Kasi sabi ko, kung kaya nila, kaya ko rin gawin yung nagawa nila. Tinanay ko lang po muna yung products. Nung natry ko po siya, kasi punong-puno po dati ako, marami po akong pimples. Okay pala siya. So, ang ginawa ko po after class, ayan, nakamotor po ako, nagbebenta-benta po ako. Kasi sa 54 or 56 na tubo, sabi ko ba, ilang kwan na to, 1 kilong bigas na to, sabi ko. So, ang target ko po nun, makatatlong sabon lang po ako na Kojic, masaya na ako kasi meron na akong 150 that time. Nag-start po namin, presenta yung una yung pamilya namin. Ayan, naging okay po sa family namin. And then, sumunod, yung mga kapitbahay po namin. Pati mga kasama ko sa school, dahil nga po sa effect ng products, mas lalo po napadali yung pag-royal namin. Siyempre sa tulong na rin ng apply namin ni Sir Algin. Tinuro po niya kung paano gawin ang negosyong royal. Noong una nga po, sabi ko nga, paano ko isisingit? Unang-una teacher na ako. Pero wala po eh. Kapag walang-wala ka na, kailangan mo talagang gawin yung pwedeng makatulong sa'yo para umahon eh. So ginawa ko po noon, dahil buo yung loob ko na gawin, kahit napakalayo po ang Angeles noon, so mag-RBP po ako after class, bibiyahe po kami kahit kung minsan negative po kami, naniniwala na lang po kami na one time, yung dreams natin through Royal, makakamit din natin. Kahit yung ibang tao, binabatikos na kami dahil yung iba, totoo pa ba yung pinipresent ninyo? Kahit po pinagtatawanan kami ng iba, go lang po kami ng go kasi sabi ko nga one time, yung pinapangarap natin sa buhay, posibleng mangyayari dito sa Royal. Sobrang thankful po ako kay God dahil nagkaroon po ng isang ganitong klaseng kumpanya, Royal. Nakamit na po namin yung mga dreams namin sa buhay, nagkasasakyan po, nasubukan na po namin, nagkaroon ng sarili namin bahay. Marami po talagang natutulungang tao, marami po talagang nababago ang buhay.
yayakapin ka ng tao. Maraming salamat po dahil pinakilala niyo po yung Royal. Yun po yung napaka-sarap sa pakiramdam na nagiging instrumento kami na makatulong sa iba. Meron po akong pangarap sa buhay, pero ngayon po, linalaban ko na po yung pangarap ng mga nangangarap din na tao. Nakikita po nila kung paano ako lumalaban, ganun din po sila. Akala ko noon hanggang panaginip lang na kami lang, hindi rin po pala. Pwede kami na maging way para ang ibang tao umunlad din. Ako po si Marvin Cayetano. At ako naman po si Mary Joy Cayetano. At At ito po ang istorya ng buhay namin.